Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapawi sa puganteng si Zaldico. Pero ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, baka umabot pa ng isang buwan bago ma-deport si Ko. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Alili. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagkumpirma kagabi na nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Prague sa Czech Republic. Ayon sa Pangulo, nahuli si Ko sa border ng Germany matapos tangkaing pumasok doon mula sa Czech Republic. Hindi siya nakalusot sa Germany dahil walang kaukulang dokumento, kaya ibinalik sa mga otoridad sa Czech kung saan siya nakakulong. Sabi naman ng Malacanang, ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang pagkakahuli kay Ko at pinamamadali na ang pagpapauwi sa kanya para harapin ang alegasyon sa flood control scandal. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Handa rin daw si Pangulong Marcos na makinig sa mga isisiwalat ni Ko. Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Sa panayam ng Good Morning Kapatid kay Interior Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang ang Department of Foreign Affairs ang namamahala sa deportation ng dating kongresista na posibleng abutin daw ng 1 linggo hanggang 1 buwan. He is behind bars. Ando doon ng police attaché ng Embassy of the Philippines. His the request for his extradition because of unwanted alien. Yes. Kasi wala siyang travel document. That is the angle they are pursuing. July 2025 nang mag-leave of absence ang dating kongresista para magpagamot daw sa Amerika. Binigyan siya ng Kamara ng ultimatum na umuwi pero hindi ito sinunod ni Ko hanggang sa magbitiw bilang Ako Bicol Party List representative noong Setyembre. Nasa Paris, France daw siya nung buwan na yan. Nobyembre nang makita si Ko sa Japan ayon sa DILG. May ilang report din na nagsasabing nakita si Ko sa Singapore at Spain. Nitong Enero, sinabing nagpunta rin sa Sweden si Ko base sa isang notarized na petisyon sa Supreme Court. Matapos niyan, may impormasyong nagpunta rin siya sa Lisbon, Portugal. Nag-ikot din daw si Ko sa Italy at France. At saka nagtungong Czech Republic kung saan siya naaresto. Dati nang sinabi ng pamahalaan na nag-apply na ang Pilipinas ng Red Notice sa Interpol. Nag-apply na kami sa Interpol as of November for his Red Notice. Kung makuha namin yung Red Notice, automatically dadali na siya pupunta Pilipinas. Sabi ni Remulla, oras na makabalik sa Pilipinas si Zaldico, idediretso siya sa Camp Crame para sa booking procedure. Sabi naman ng PNP, handa sila sa kustodiya ni Ko paglapag sa bansa at titiyaking susundin ang due process. Pagkatapos sa PNP, at saka siya dadalhin sa Sandigang Bayan kung saan siya kinasuhan ng ombudsman para sa graft at malversation. Fireworks na yan. All bets are off. Di na natin alam ano sasabihin niya. Oo, wala pa But tayong at least he will be under oath sa Sandigan. He is liable for perjury kung magsinungaling siya ron. Lilitisin siya, ipapakita ang ebidensya laban sa kanya, and he has a chance to defend himself also. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.